Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o IconSox. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at mapapakinggan sa ating mga partner radio station sa buong Soxergen region. And we have with us today ang ating mga kaibigan mula sa Department of Social Welfare and Development, ang ating mga suki mula sa DSWD. Let us all welcome ang Deputy National Program Manager for Support ng bago nilang programa, ang Philippine Community Resilience Project, Ma'am Didith Busoen. And we also have the Deputy Regional Program Manager, Sir John Kevin Camariñas. Ma'am Di, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Ayan, maraming salamat sir. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng programang ito. On behalf of our Secretary Rex Gatchalian and of course our Regional Director Baya, we are representing here the DSWD na ipaabot po sa inyo yung mga impormasyon na ukol po sa Kalahi, specifically the Kalahi Seeds Program. Sige po. Pag-uusapan po natin Kalahi Seeds and yung program po ninyong PCRP. Bago po ito sa aking pandinig, baka pwede po ninyo kaming bigyan ng background kung bakit importante po ito sa panahon po natin. Ayan, sir. Tamang-tama po, sir. Of course, the Kalahi program has been existing for 20 years. So, nag-implement po ito ng iba't ibang modality. And recently, na-approve nga po itong PCRP. For the past 2 decades, we are implementing the programs to empower the people. Okay. Nagbibigay kasi ang nakita natin kakulangan is the basic services. Okay. But then with the recent changes like yung climate change, nakita natin na meron pa tayong need tugunan sa ating mga komunidad. That's why the PCRP was conceptualized to address the risks and vulnerabilities in the communities. Kaya po itong PCRP would be aiming to build community resilience through participatory planning. Opo. Sir Boyet, doon naman po tayo, baba po tayo dito sa Region 12. Paano po magbebenepisyo yung mga residente natin dito sa implementation po ng PCRP? Magandang tanong, salamat at magandang umaga sa lahat. No? Ang ating mga beneficiaryo, yung mga municipalities at kanilang mga communities or mga barangays, ay magbebenepisyo nito. Una sa lahat is through capacity building. Okay. Maging capacitated sila sa pagtugon sa mga risk and vulnerabilities na nangyayari sa kanilang mga lugar. No? Maging prepared sila. No? At of course, hindi lang sa capacity building, kundi may mga projects and programs din para sa pangkabuhayan at mga relative sa mga risk, no? Ano yung mga risk? The risk ng drought, risk sa mga landslides, Okay. risk sa mga parating or mga bagyo. Yeah. So may mga risk yan. So if ang ating komunidad is capacitated at maging handa sa mga risk na yan, yun ay tulong sa kanila sa for them to plow back, no, na maging kayang-kaya nila ang mga risk na yan at mga vulnerabilities pag andito yung project. So itong project actually ay makakatulong doon na level, no. Okay. Maliban sa matutulungan sila to empowerment, community empowerment na activities, Okay. ay itong mga risk na to is makikita nila through planning nila, through sa pagkakaisa nila. Then later on, magkakaroon sila ng isang libro or tinatawag namin yan na plan, na risk plan sa isang munisipyo, sa buong munisipyo, pati sa kabarangayan, para ang kanilang libro na yon, yun ang maging tungtungan nila sa mga pangailangan upang ang mga risk ay ma-mitigate nila or kayang-kaya nilang paghandaan. Sige po. Thank you very much. Opo.
baka po magtaka yung ating mga residente. How is PCRP different po dun sa Kalahi Seeds? Ano yung kaibahan nila? Ano yung mga pagkakaparehas po nila? Ayan, tama po yan, sir. Kasi nasanay na yung Yeah. yung aming mga dating munisipyo, nasanay sila sa dating Kalahi Seeds. Kalahi. But this time, sabi nga natin kanina, we've been empowering communities over the past 20 years. But this time, we are shifting our focus on building community resilience. So, pareho pa rin naman that we are using the community-driven development as an implementation approach. But Okay. this time, naka-focus siya or mas pinapaigting natin yung pag-build ng community resilience through the participatory process kung saan yung ating mga komunidad, the local government will work together on building the plans na science-based, based sa dato, and to address the risk and vulnerabilities. Kasi nakita nga po natin when we conceptualize this pagkilos or the PCRP project, ay yung vulnerabilities ay mas natitrigger pa with the impacts of climate change. So yun po siguro yung pagkakaiba nung dati at sa ngayon. And of course, dahil nakita natin na addressing vulnerabilities in risk ay mas mataas ang price, there is also an increase in the provision ng grant sa ating community, mga munisipyo. Sige po. Sir Boyet, iano lang din natin. Region 12 is one of the pilot regions na mag-i-implement itong PCRP. Ano yung mga munisipyo na included po? Okay. Yes. Yung mga munisipyo dito sa Region 12 is yung Municipality of Glan, no? Isa sa mga munisipyo na tutulungan natin through PCRP. Then, Municipality of Malapatan and of course, Malongon. For South Cotabato, we have Tibuli and Okay. Lake Cebu. Okay. Yung dalawang munisipyo na yon ang unang tutok ng PCRP. Then, of course, sa Sultan Kudarat, mayroon tayong Municipality of Kalamansig, Municipality of Colombia. Colombio, and of course dito sa Colombio lipat tayo sa Municipality of doon banda Coastal. coastal areas doon Libak. banda sa Libak at saka Calamansig. Calamansig. So yan ang unang 8 munisipyo na doon ang ating project. Opo. Sir, paano na-identify itong mga to? Well, ang identification at the national level, alam mo, this is 500 municipalities all in all, no? Sa buong kapuluan, no? But na-identify sila because of poverty, unang-una. Yeah. Then may fraction, ang mga munisipyo na to, marami ang IPs, Okay. indigenous people. And pangatlo, of course, stunting children, no? Yun ay basihan ng national level para ma-identify ang mga munisipyo na to. Okay. Sige po. Alam natin may mga ginagawa ang mga local government units, pero ito ay dagdag intervention mula sa ating national government. Now, bakit po importante yung community participation dun sa pagpapatupad natin ng PCRP? Yun, sir. As Sige po. always, the Kalahi Seeds observe the CDD approach wherein ang sinusunod niyang mga prinsipyo ay participatory, transparency, and accountability. Over the past decades of the implementation, it is proven na kung kasali ang komunidad sa paghubog ng kanilang development, there would be more effective, more efficient, and mas accurate po yung mga intervention. And of course, it is more sustainable. Kasi merong ownership, pangangalagaan po nila hanggang sa gagamitin niya ng kanilang mga anak, mga apo. Yeah. So, that is the importance and it is proven to the implementation of Kalahi Seeds. Kaya from the start of the Kalahi Yeah. until now, after 20 years, ganun pa rin. It's still the heart of the implementation of the Kalahi Seeds program, including the PCRP. Kasi 'di ba, communities understand their needs better than anyone else Yes. din po. Tama po yun, sir. Opo. Sige, Sir Boyet, doon naman po, how will communities participate naman? Doon naman sa participation nila, dito sa regional level natin, paano po yung involvement nila sa programa? Magandang tanong yan. Because ang Kalahi Seeds PCRP or the Kalahi Seeds always believe in participation. So sa buong project cycle, from the planning stage
hanggang implementation, hanggang monitoring, na involved sila, no? Unang-una dyan sa mga assemblies or consultations. Okay. Hindi pwedeng hindi ma-involve ang mga komunidad, no? Sa ngayon nga, 70% of our communities, 70+% of the people of the community dapat ma-involve. Dapat malaman nila ang project na to, no? Mga barangay assemblies at mga workshops, no? Maraming workshop and assemblies na sa barangay level na lahat ng tao ay kasama. That's why na-involve sila. Pati sa pag-prioritize kung anong project Yes. ang pwede nilang i-implement is na-involve sila. Hindi lang involvement na nakikinig, but dapat manguna sila, no, sa pag-identify ng mga projects. So lahat ng proseso sa buong isang project cycle Okay. ay na-involve ang mga tao natin sa Sir, baba na level. Important lang din, sir. Involved din ba sila sa monitoring? Yes, sabi ko nga, ang involvement nila, hindi lang doon sa planning Okay. at sa implementation, mas kailangan ma-involve sila sa monitoring because una, at the end of the day, sila ang makikinabang doon. At gustong-gusto ng mga tao yung nakikinabang sila. Because kung nakikinabang sila, sila ang nag-select ng project na yan, sila mismo ang kusang loob na magsabi, ay kasama kami dyan sa monitoring niyan para masigurado na ang project na yan ay makakatulong hindi lang sa ngayon but later on sa kanilang mga Or anak. future Oh, generations? yes. Sige po. Alam naman po natin ngayon, climate change is a major concern. Meron po tayong tinatawag na Super El Nino. Paano po makaka-contribute yung programa natin, PCRP, sa climate resilience agenda ng ating pamahalaan po? Tama yun, sir. Super El Nino. Yun yung thrust eh. Parang when we are proposing this project, sabi nga namin when we are defending na yung panahon ngayon, pabago-bago, wala nang rainy season, wala nang dry season. Kasi any time of the day, pwede mo yan maramdaman. So, this project is conceptualized nga, yun nga, sabi natin when we did the groundwork sa baba, yun yung nakita natin problema ng ating mga komunidad. And also, this is aligned with the Philippine Development Plan, wherein sinasabi doon sa ating Philippine Development Plan that building resilience is the key para matugunan or maihanda yung ating komunidad sa iba't ibang uri ng shocks. And also, the project will contribute to the National Adaptation Plan, kung saan ay hinahanda naman ang mga tao, mga komunidad na ma-lessen yung vulnerabilities in the impacts of shock. So, in line with that, with the CDD approach na tao ang kinukonsulta ng ating programa, we are contributing on expanding also the lens ng ating gobyerno pagdating sa policy na pag-address nitong mga shocks. So, siguro yun po yung nakita din namin that how this project can contribute to the national overall plans of the government. Sabi nga nila, nagbabago na ang panahon na para magbago. Yes. Opo. Sir, Sir Boyet, doon naman po tayo sa project mismo. Ano yung mga projects, what types of projects ang pwedeng i-prioritize ng mga communities under PCRP? Meron ba silang kumbaga parang shopping list ng project na pwede nilang pagpilian? Actually, mayroong negative list. Oh. Negative list na, yung negative list na yan, mula noon hanggang ngayon negative list pa rin yan. Yeah. Meaning, halimbawa noon is, yung nagpapatrabaho ka ng underage na mga bata, mga negative list yan. No? Okay. But more than that, yung mga projects na dapat na tinitingnan ngayon is more on resiliency. Okay. Sa nakikitang risk and vulnerabilities ng mga tao when they have a community consultation or community consultation at pagpunta sa mga komunidad, doon dapat nakatutok si project. No? Okay. Halimbawa, pag drought, masyadong mainit, walang mapagkitaan ng mga tao. So, ang project na kanilang matitingnan or ma-identify is yung mga
risk resilient na mga project. Okay. No? Na, Climate resilient. yung mga pangkabuhayan na mga project like halimbawa water system Yeah. or shall we say nakikita nila na kailangan pala nila yung mga project na halimbawa yung drought, so walang Tubig. tubig o pangkabuhayan, yung Okay. pangkabuhayan na mga project. Okay. Like sa example ng pagkabuhayan ng mga resilient na mga dryer Okay. or mga nagka-connect doon na or mga post-harvest facilities. Pwede yung ganun. Pwede yun. Na naka-connect na mapagkakitaan pa rin nila yung project at the same time yung project na yon is makatulong sa mga komunidad. No? How about, sir, others. environmental protection activities? Kasama ba? Oo. Yun ang hindi ko din nasabi sa'yo. Because environmental protection activities ay kailangan din nila. No? And of course, sila ang magsasabi niyan. Because iba't ibang lugar, Yeah, iba't-ibang ibang, risk ang makikita. So, pag yun ang na-identify ng komunidad, iakyat sa munisipyo, and of course, with the stakeholders around na magbibigay ng tulong technically sa project na yan na na-identify nila, then tuloy-tuloy ang project. No? Mga project na pagtatanim ng mga puno. No? Yun ay pwedeng-pwede nilang i-identify. No? Maliban sa identified na risk na hindi talaga pwede. Okay. Sir, alam naman po natin, vulnerable sector yung target natin. Paano po natin masisiguro na yun talagang nangangailangan or talagang vulnerable sector ay hindi po may iwan sa programa pong ito? Sige, kung ako pa rin yan, Sige po. magpatulong ako kay Ma'am Didit. But of Sige course, po. halimbawa, ang target sector is indigenous people. Okay. No? Because fraction sa ating areas dito, maraming indigenous people. Ang makakatulong ang project na to because involved sila. Okay. No? Hindi pwedeng hindi ma-involve si indigenous people during planning stage. So that's why ma-involve sila. Ma-involve sila because meron tayong tinatawag ng social and environmental safeguard sa project na to. No, na kailangan pag indigenous people ang mga komunidad, kailangan nating dumaan sa prior and informed consent. No? So sila ang magsasabi anong gusto nila na project na makatulong sa kanila. Okay. That will make them resilient community. So Sige po. in that example, makikita natin na involved itong mga indigenous people na fraction sila, lalong-lalo na sila ang mas lalong nahihirapan because of the effect of climate change. Baka may idadagdag po kayo on bakit indigenous people yung target natin? Sige, baka i-synthesize ko Yeah, na lang yeah. yung mga sinabi ni Sir Boyet. Patungkol din doon sa dagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Boyet tungkol sa mga klase ng proyekto na pwedeng Sige po. i-propose under the CALICITS. The program practices the open menu system. Open menu. Pero Okay. gaya po ng nasabi ni Sir Boyet, Bilis na. ano man ang kanyang i-propose should contribute to resilience. Okay. And sabi niya, open menu siya, pero meron tayong negative list. Yung mga nakakasira ng kalikasan na hindi po pwede, Okay. yung mga pinagbabawal sa ilalim ng ibang batas po ay hindi pwede. And doon naman po sa pag-ensure na hindi naiwanan ang mga vulnerable sector sa programa, nasabi na din ni Sir Boyet, but sabi natin kanina, we practice the CDD wherein we adhere to participatory. So lahat po ng sektor at mga kabilang sa komunidad ay nakukonsulta po natin yung mga IP, women, and also the children. So lahat po dapat walang maiwanan. Inclusive tayo. Yes po. And also not only that, but we also involve the different stakeholders and Yeah. our partners. Ito so, po. Para po ang maibigay natin sa komunidad ay angkop at kung ano po talaga at guided din po tayo ng prinsipyo ng ibang stakeholders at partners. Sige po. Yun yung next na tanong ko sana. Ano po yung role ni national government agencies and then ano yung mga support na kailangan from the regional partners and stakeholders? Isayin na lang po natin. Sakto, sir, magkadugtong. Opo. Yun po.
align with the all of government approach na Yeah. pinapractice naman ng ating gobyerno. Yung aming programa, particularly the PCRP, ay we involve the other national agencies kasi po nakikita natin that we need to collaborate and also to avoid duplication of intervention and to maximize the resources that the government has. So, sa ating programa sa Kalahi, we reconstitute or mayroon po tayong binubuo na National Steering Committee at the national level. So, Okay. at the national level, pinili po natin yung relevant government agencies na may kaugnayan sa ating implementation para po mag-guide tayo in terms of policies like si DENR, i-guide tayo on the environmental concerns, si DILG on the process on how to strengthen our local governments, and also the Department of Agriculture, sabi ni Sir Boyet, we are also focusing on resilient livelihood. So expertise po yan ng ating partner from the Department of Agriculture. So under our National Steering Committee, may 12 agencies po dito kung saan ay sila yung ating partner. So baka at the regional level, Sir Boyet na lang siguro ang Sige po. magkukwento. Yes, Regional Steering Committee Opo. and meron TWG. Meron Sige rin po. the National Steering Committee. No? Yeah. At of course, mayroon lang counting pag-iba, lalo-lalo sa technical assistance Yeah. at the regional level. No? Yun. Kasama din natin pala dito ang 4 na provinces o ang 3 provinces na mayroong mga Kalahi areas. Okay. No? Like the Sarangani province, kinakausap namin sila ngayon para makabuo sila ng Provincial Technical Working Group. Oo. And South Cotabato at Sultan Kudarat. No? At ang dalawang provinces na to, mayroon na silang mga executive orders, no? Okay. Identifying the names na makakatulong sa project na to. Sa mga kanilang mga area of responsibilities. So yun. Mayroon ng National Steering Committee at meron tayo dito sa region. Na meron na rin tayong Regional Steering Committee. And then meron pa province. Oo, may province din. Opo. No? So mas maganda yung ganun. Lahat talaga Lahat ay nakakatulong. involved. Sige po. Now, the main question po is magkano yung funding na inallocate po sa Region 12 dun sa mga covered municipalities natin for this program? Yes, kung dito sa Region 12 yan ang allocation sa bawat munisipyo, because we are first to third class municipalities, 50 million for 3 years na implementation. But yung 50 million yan na grant, madadagdagan pa yan ng counterpart. So, 50 million plus per municipality. No? Because ang counterpart ng munisipyo, bawat isang munisipyo is 10 million. No? Pero hindi yan isahang pagbigay ng LGU. No? May 30% silang unang maibigay sa first year, then the second year, another, hanggang mabuo nila ang kanilang counterpart din na 10 million. Na napag-usapan na yan during enrollment nila. Okay. No? When we introduce Kalahi in the municipalities, na pag-usapan na namin na kailangan sila magkaroon ng counterpart. Cash and in kind ba, Sir Ma'am Didit, no? Yes. Cash and in kind. That's why nagsabi ako kanina na plus yun. Yeah. Kasi marami talagang na-counterpart ang munisipyo. Yeah. And maganda din ito na mayroon tayong other stakeholders like the provincial stakeholders. Kasi baka align din yan sa kanilang mga climate change or mga programs and projects na pwede din silang in one way or another makatulong sa project. Hindi lang sa project mismo na nabuo ng komunidad but pwedeng madagdagan nila. No? That's why maganda itong coordination, itong convergence, not only at the municipal level, barangay at municipal level. Mas maganda na mayroong province, mayroong regional technical working group na pwedeng makabuo ng mas malawak pa na project dahilan lang sa PCRP.
Okay. So hindi siya maglilimit lang sir dun sa funding na total sa 8 is 400 million. Hindi siya maglilimit doon kasi pwede pa si LGU magdagdag. So hindi tayo makakahon within that budget. Yes, sir. Oo. At sa kabuuang project cycle, maraming pagkataon dyan na pwede silang Yeah. dumagdag. No, not only the municipality, but the provincial level as well, at national na government agencies. Opo. Looking ahead naman po, sa 2030, ano yung mga impact na aasahan natin sa programa po sa PCRP? Sir, baka before I answer Sige po. may I take this opportunity kasi natanong nyo yung Yeah. kabuuang pondo. Of course, National. Sabi ni Sir Boyet, plus. Yeah. Because hindi naman po kami limited doon because we also partner with other institutions, Yeah. CSOs. Like, for instance, we have partnership with the CES board. Okay. Yung mga nag-undergo ng Saldiwa CES. classes, Okay. ng CES. So, they provide counterpart in a community. Oh. So sabi ni Sir Boyet, may grant ang program ng Kalahi, Okay. but they can also provide counterpart. And with that, mas maraming interventions yung may ibibigay natin kasi the fund of the Kalahi seats is not enough to address all Yes. the priorities. So we would take this opportunity to invite other institutions to partner with us, especially yung mga yung mga nagsusulong ng to address the shocks and impacts of climate change. So the Kalahi NGOs program pwede. is open to partnership po. Yung makapagbigay din po ng technical assistance sa amin at sa ating mga communities, lalo na dito sa Region 12, kung meron dyan nag-a-advocate ng mga resilient agriculture, yung mga technology, pwede po kayong makipag-partner sa Kalahi. And looking forward, 2030. of course, Yeah. we aim to build community resilience. So, sana maabot yun ng programa as we implement the program through the participatory planning process. So, ang gusto nating iwanan after 5 years of implementation is a resilient community na meron ng mechanism within the community na kung tamaan man sila ng mga shocks ay marunong na sila at mabilis na silang makakope sa impacts ng climate change and other shocks. So, yun po siguro, sir. And then strong local governance and community participation talaga i-add natin doon. Sir Boyet, your message naman Yes. po sa people ng SOCSARGEN regarding this program, sa mga makikinabang sa programa pong ito. Sa lahat ng makikinabang muna sa 8 munisipyo na to, kailangan talaga namin yung tulong ninyo, no? Hindi lang sa counterpart na pera, but tulong ninyo sa inyong oras, tulong ninyo na maging participative, no? Because ang Kalahi Seeds o ang PCRP, sabi nga kanina ni Ma'am, is ito ay kailangan natin yung transparent governance, no? Kailangan natin yung inclusive na lahat-lahat tayo, kasi tayo man lahat-lahat ang tinatamaan ng mga shocks. Lahat-lahat tayo is makipagtulungan dito. But because at the end of the day, lahat-lahat tayo, lalong-lalo na ang mga komunidad na vulnerable sa climate change ay makinabang or makatulong ito sa kanila. So, sa lahat ng mga tao dito sa SOCSARGEN, lalong-lalo na sa 8 areas na identified natin, kailangan namin ng tulong ninyo, oras ninyo, at kailangan namin ay tayong lahat ay makitungo para sa, ang sinasabi natin is para sa kinabukasan, hindi lang natin but ng ating mga apo at mga next generation to come. Sige po, before we end, last question na lang po to the both of you. Ano po ang ibig sabihin ng panahon ng pagkilos para sa mga Filipino today? Start po natin kay Sir Boyet muna. Yes, ang ibig sabihin ng panahon ng pagkilos, ang iniisip ko is dati tayo ay nagkapit-bisig. Okay. Yun ang tagline namin dati. Kapit-bisig. Kapit-bisig laban sa kahirapan. Okay. But ngayon, hindi lang kapit-bisig ito. Kumilos tayo because ang mga
ang mga pangyayari ngayon ay mabilis, lalo na itong climate change. At Okay. kung hindi tayo kukilos, ngayon na ang ating mga kaapuhan, mga kaanakan, yun ang hindi makikinabang. Okay. So, kung kumilos tayo ngayon na with the panahon ng pagkilos na government project na tamang-tama sa panahon ito, ay pwede nating medyo maiwasan ang mga shocks later on. Sige po. Sige Sige po. po, bago ko ibigay yung aking closing sentence, Yes po. gusto kong ipaabot on behalf of DSWD our heartfelt gratitude sa PTV for this opportunity. Sana po ay hindi ito yung huli, but Yeah. more of this kind so that the community would know and be informed of this program of the government. And of course, kung meron mang isang mensahe ang panahon ng pagkilos or PCRP, itong programang ito ay pagkakapit-bisig at sama-samang pagkilos tungo sa matatag at maunlad na Pilipinas. Yun po yung ating hangarin para sa Philippine Community Resilience Project. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Sige po, marami pong salamat sa ating mga guests mula sa DSWD, ang Deputy National Program Manager for Support, Didith Bosoen, and ang Deputy Regional Program Manager naman po, si Sir John Kevin, Sir Boyet Camarines. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fry Nabkilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat.